Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, si Brother Joel Mazo, sa pagtatalakay sa unity in the body of Christ. Dumating po ang tanong sa karanasan ng ating church na matitiis ba natin kasama yung mga ibang mga kapatid natin na nagkaroon na ng pagkakaiba ng pananampalataya sa atin. Yun bang mga naniniwala na ang Sabat ay hindi na paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog ng araw, yung sunset to sunset, kundi sunrise to sunrise sila? O yung iba na naniniwala na kapag hindi ka vegetarian ay hindi ka maliligtas? So yun po ang pinag-iisipan ng ating church at napagkaisa nila sa magitan ng pag-aaral sa Bible at sa magitan ng leading ng Holy Spirit na ilabas itong doctrine ng unity in the body of Christ. Ibig sabihin po ay meron tayong pagkakaisa sa katawan ni Kristo. So tutungo po muna tayo kung ano sinasabi ng Bible sa unity. Ang unang-una po nating titingnan talata ay matatagpuan dito sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 4 hanggang 6, at pwede po natin sabihin na ito ay isang susing talata tungkol sa unity sa Bible. Sabi po doon, may isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Isipin po natin sa pagkakabasa ng talatang iyon, ilang beses na nabanggit yung salitang isa or one. At nung bilangin ko po ito, natagpuan ko na 7 beses binanggit yung salitang one. At yung number 7 po ay napakahalaga sa Bible. Ito po ay number of God. Tumutukoy ito sa kanyang perfection, at hindi lang sa kanyang perfection, sa kanyang holiness, dahil nilalang niya yung sanlibutan sa 6 na araw, at yung 7 araw ay tinatag niya ito bilang araw ng pagsamba. So ginawang banal yung araw na iyon. Kaya yung 7 ay may aspeto rin ng kabanalan. Kaya masasabi din natin na yung unity ay may aspeto rin ng kabanalan para sa atin. At higit pa rito, ang ibig sabihin ng 7 ay perennial or perpetual o tuloy-tuloy hanggang sa eternity. So, yung katawan ni Kristo, yung iglesia, ay magkakaisa din ito for eternity. Okay? So, yun po ang sinasabi dito. At ang ibig sabihin po dito ay unity of the Spirit. Yung unity po natin ay hindi nanggagaling sa desisyon na magkaisa tayo, kundi ang unity ay ibinibigay ng Holy Spirit. Parang ano po yan eh? Parang puno. Yung isang puno ay kapag naputol yung isang sanga, yung katas na kinukuha ng puno sa pagitan ng mga ugat niya at paakyat papunta sa sanga, sa lahat ng dahon, ay hindi na makakadaloy doon sa sanga na naputol. So, kumbaga, yung Holy Spirit na nasa akin at nasa iyo, kapag yung isang bahagi ay naputol, ay hindi na, kumbaga, ibang espiritu na yung sumasa kanya. Kaya nga po, inilalarawan din yung Bible unity sa magitan ng isang katawan. Tayo daw ay iisang katawan lamang. Tayo ay katawan ni Kristo. At yung katawan po ay walang putol-putol. Halimbawa, naputol yung aking kamay. Pag naputol yung aking kamay, ay hindi ko na katawan iyon. So, ganun din po sa ating church. Kinakailangan na meron tayong ugnayan. Okay. Pero kinakailangan din nating maunawaan na yung unity ng ating church, it is not the same as uniformity. Hindi po ibig sabihin nun na magkakaparehas tayo ng pananamit, magkakaparehas tayo ng music, magkakaparehas tayo ng isinusuot. Kasi, maski sa Bible po, ay nagkaroon sila ng unity in diversity. At yun po yung pinanghahawakan natin. Na yung unity ng church is not uniformity, but unity in diversity. Yung talata po sa Bible na nagpapakita nito ay matatagpuan sa Aklat ng Gawa.
Meron po kasing nangyari noon na yung ebanghelyo sa magitan ng leading ng Holy Spirit ay pinadala sa mga Gentiles. At sa magitan ni Pedro at ni Pablo, nangharal sila sa mga Gentiles at napakaraming mga Gentiles na hikayat sa pagiging Kristiyano. Subalit, mayroong mga Hudyo na naging Kristiyano, ang tawag sa kanila ay Judaizers, na naniniwala sila at itinuturo nila na yung mga Gentiles ay kinakailangan ding magpatuli kagaya ng mga Hudyo. At kung hindi sila magpapatuli, ay hindi sila maliligtas. Yun po ang sinasabi ito sa verse 1. Tingnan po natin chapter 15 verse 1 ng Gawa. Ito po sinasabi doon. May ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo ituliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. At ito po ay, kumbaga, kinontra talaga ito ni Pablo at ni Bernabe. At kasi naniniwala sila na sa magitan ng pagtuturo ng pamimilit na magpatuloy yung mga Gentiles ay lumalabag na sila sa kaligtasan sa magitan ng biyaya. We are saved by grace alone, not by any works or any goodness in us. Okay? So kaya po kinontra nila itong mabuti. At nagdesisyon sila na yung magdidesisyon kung isasagawa na nga ng iglesia ito ay hindi sina Pablo o si Bernabe, kundi yung mga leader ng iglesia ng panahon na iyon. Kaya pumunta sila sa Jerusalem. At sa Jerusalem po, nagsagawa sila ng pinakaunang general conference in the Christian Church. At sa magitan ng mga disciples doon na pinangungunahan ni James. Si James o si Santiago po ay yung kapatid ng Panginoong Hesus. Hindi ito yung James na disciple, na kapatid ni John. Kundi siya yung presidente noon, si James, na kapatid ni Jesus. At pinag-isipin nila yung tanong na i-require ba natin yung mga Gentiles na naging Kristiyano na magpatuloy pa rin kagaya ng mga Hudyo. At yung desisyon nila ay matatagpuan natin sa verses na ito, 28 and 29. Ganito pong nababasa doon. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan. Na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo, paalam. So yun lamang po yung naging desisyon ng council doon sa Jerusalem, na unang-una ay lumayo sila sa yung idolatry. Kasi yung pagkain noon ng mga bagay na alam nila na inihandog sa Diyos, and it is the same as idolatry. Pagkatapos pinapasunod din sa kanila yung health rules na binigay doon sa Leviticus 11. Binanggit lang dito po yung huwag silang kumain ng mga binigti at huwag silang kumain ng dugo. Pero kung naniniwala po ako, kung ituturo nila iyon, yung turo na yun na galing sa 11, hindi ibig sabihin na yun lang, kundi yung buong Leviticus 11 ay hindi na rin pinapakain sa kanila yung mga baboy at yung mga ibang pagkain, mga ibang hayop na karumal-dumal. At saka pinapaiwas din sila sa pakikiapid. Pero yung pagtutuli ay hindi na ginawang requirement. So ibig sabihin po, noon pa lang, nung unang-unang General Conference nga, nag-decide sila na yung mga Kristiyano na Hudyo at yung mga Kristiyano na Gentile ay pwede pa rin silang magsama sa isang iglesia maski mayroong pagkakaiba sa kanila. Maski yung mga Hudyo ay tuli at yung mga Gentile ay hindi tuli, pwede pa rin silang magkaisa sa church. At sa panahon po natin ngayon, kinakailangan din na maunawaan natin yun. Na we are a church that believes in unity in diversity. Hindi po natin kinakailangan pilitin yung ibang mga kapatid na kung ano yung ginagawa natin. Halimbawa dito sa Pilipinas, medyo mahilig tayo sa music na medyo mabagal. Hindi natin pwedeng pilitin yung ibang mga kapatid na ganong klaseng music din ang kanilang isagawa. O sa pananamit, o sa anumang mga panlabas na kaanyuan. Kundi ang pagkakaisa po natin
ay sa salvation by grace. At doon po tayo pupunta sa susunod, yung tinatawag na unity of faith. Na-discuss na po natin yung turo ng Bible tungkol sa unity of the Spirit, na ang unity natin ay nanggagaling sa Spirit, at yung unity in diversity. Ngayon po i-discuss natin yung unity of faith. Okay, binabanggit po dito sa Apocalypse chapter 14, verse 12. Ito po yung talata. At alam na alam ito ng marami sa inyo, Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Dito po ay mayroong karakteristik na ibinigay si Juan Revelador tungkol sa iglesia. Na yung iglesia daw mayroong karakteristik. Number 1, meron silang pagtitiis. Ito po ay tumutukoy sa persecution. Kasi itong chapter 14, tumutukoy ito sa mga huling araw. So yung magiging karanasan daw ng church, magkakaisa sila sa persecution. Hindi sila magpe-persecute, kundi sila ang ipe-persecute. At naranasan po natin iyon ngayon. Dahil yung pananampalataya natin ay medyo counter-current. Ibig sabihin, yung sanlibutan ay umaagos pababa, samantalang yung church ay umaagos paakyat. So kinokontra po natin yung sanlibutan. Kaya madalas na nararanasan natin yung persecution kapag tayo mga estudyante, kapag tayo nagtatrabaho, o kung minsan galing sa mga kapitbahay natin dahil kakaiba tayo sa kanila. Kung minsan nakakaranas tayo ng ganung persecution. Pero dapat po nating tiisin yan dahil yan ay bahagi ng ating identity bilang iglesia. Number 2 ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. Ibig sabihin po nito ay iniingatan natin yung 10 utos. Pinapangalagaan natin at sinisikap natin masunod to the best of our ability at itinuturo natin sa ibang tao. Pero gayon pa man, hindi natin pinagmamalaki na nasusunod na natin ito. Ang ibig sabihin na nun ay iniingatan natin, binabantayan yung 10 utos. At huling-huli po dito, sabi dito ay matatag sa pananampalataya ni Jesus. Dito po tayo nagkakaisa. Yung tamang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang tamang pananampalataya po sa Panginoong Jesus ay yung we believe that we are saved by grace through faith. Ibig sabihin po ang kaligtasan natin ay hindi nanggaling sa pagsunod sa utos ng Diyos, kundi nanggaling sa Diyos mismo, na siya ang gumawa ng ating kaligtasan. Sa totoo lang po, itong unity of faith, sa ngayon ay hindi pa natin masyadong naabot bilang isang iglesia. Dahil sa pagkakatingin ko po ay merong 2 klaseng pananampalataya sa ating church ngayon. Kagaya din naman sa lahat ng mga denominasyon na nasa mundo at sa lahat ng religion. Sa lahat ng religion, sa lahat ng Christian denomination at maging sa church natin, meron lang 2 klaseng pananampalataya. Unang-una po ay yung righteousness by works. Yung mga naniniwala na sa magitan ng kabutihan nila, sa magitan ng mga mabubuting ginagawa nila, sa magitan ng pagsunod sa utos, ay nakaka-earn sila ng favor para sila ay maligtas. Kaya yun po yung righteousness by works. Pero yung pangalawang klase ng pananampalataya naman, yung righteousness by faith. Yung paniniwala na tayo ay naligtas sa magitan ng biyayang binigay sa atin ng Diyos nung si Kristo ay mamatay doon sa cross. So, saan po tayo magkakaisa? Sa righteousness by works o sa righteousness by faith? Naniniwala po ako na ang magtatagumpay na pananampalataya sa ating church ay yung righteousness by faith. At nakikita ko na yung pagkilos na yun. Dito sa Pilipinas, ay nung una, napakarami talagang mga kapatid na majority nga sila sa church na naniniwala na yung pagsunod nila sa utos ay may contribution sa kanilang kaligtasan. Pero nakikita ko po ngayon, padami na ng padami yung mga miyembro na naniniwala na we are saved by grace alone. Ibig sabihin po, ito ay pagkilos ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit mismo ang kumikilos para yung pagkakaisa sa pananampalataya sa righteousness by faith ay maganap sa ating church. Dahil sa huling araw, ito lang po talaga yung maiiwan. Magkakaroon tayo ng unity dito sa righteousness by faith na ang lahat ng kaanib ay maniniwala na tayo ay naligtas sa pagitan ng biyaya at ibinigay ito sa atin sa pagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross. At yung pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay yung
cross. Ano po? At hindi yung kautusan. Mahalaga yung kautusan, hindi ko po sinasabing wala na iyan, ano? Pero, di hamak na mas mataas dapat sa ating pagpapahalaga yung biyaya ni Kristo sa cross. Dahil yun ang nagligtas sa atin. Yung kautusan po, ibinigay sa atin para makita natin na tayo ay makasalanan. At kapag nakita natin na tayo ay makasalanan, pupunta tayo doon sa cross. Ano po? Magtitiwala tayo ngayon sa biyaya at hindi sa ating pagsunod. Okay? So yun po, unity of faith. Kinakailangan po na magkaroon tayo noon dahil sa huling araw, yun ang magtatagumpay. So na-discuss na po natin kung anong tinuturo ng Bible sa pagkakaisa. Unang-una po ay unity of the Spirit, na ang body of Christ ay iisang katawan lamang at ang Holy Spirit ang nagbibigay ng pagkakaisa na iyon. Pangalawa, ay unity in diversity. Hindi tayo uniform. Meron tayong pagkakaiba sa mga taste, sa music, sa pananamit, sa iba pang aspeto na panlabas. Pero, nagkakaisa tayo sa pananampalataya na tayong lahat ay iniligtas at magitan ng biyaya ni Kristo.